Magandang gabi po. Hindi ko alam kung tama bang ibahagi ko pa to ngayon, lalo na't ikakasal na ako sa loob ng 1 buwan. Pero sa tuwing tumatahimik ang gabi, siya pa rin ang laman ng isipan ko. Si Ryan. Hindi ko na alam kung pag-ibig ba yung nararamdaman ko o konsensya lang dahil sa ginawa ko. Pero sana, kahit sandali lang, mapakinggan mo ko. Dahil ito lang yung paraan para mailabas ko lahat. High school ako noon. 3rd year. Simpleng probinsyana lang ako. Tahimik. Hindi sanay makipaghalubilo sa mga lalaki. Hanggang sa nakilala ko si Ryan. Yung tipo ng lalaki na hindi mo agad mapapansin. Pero kapag gumiti, parang lahat ng problema mo biglang gumagaan. Tahimik lang siya. May pagka-misteryoso. Laging nasa likod ng classroom. Minsan tulala. Minsan nagdo-drawing sa notebook niya. Hanggang sa isang araw, nilapitan niya ako. Clara, saan niya? Naiwan mo yung notebook mo. Ngumiti lang ako. Salamat, Ryan. At simula noon, palagi na kaming magkasabay umuwi. Pareho kaming mahilig sa tahimik na lugar, sa kape, at sa simpleng buhay sa probinsya. Wala pang cellphone noon, hindi tulad ngayon. Kaya sulat ang tanging paraan namin ng good morning at ingat. Hindi ko akalain na siya pala yung magiging una kong pag-ibig. Yung tipong kapag tinitignan mo, wala ka nang hahanapin pa. Mabait siya, maalaga, at higit sa lahat, marunong makinig. Bawat problema ko sa buhay, bawat luha ko, siya ang sandalan ko. At dumating yung araw na sinagot ko siya. Walang fireworks, walang crowd. Kami lang, sa ilalim ng punong mangga malapit sa sapa. Ryan, saad ko, mahal din kita. At doon nagsimula yung mga araw na akala ko'y walang katapusan. Pero, alam mo yung feeling na sobrang saya mo? Kaya takot na takot kang mawala yun. Ganun ako. Kasi si Ryan, hindi lang basta boyfriend. Siya yung taong unang nagparamdam sa akin kung paano magmahal ng totoo. Isang gabi bago ang graduation, niyaya niya akong pumunta sa lumang bahay nila sa may gubat. Doon daw siya lumaki at gusto niya tong ipakita sa akin. Bigla namang umulan habang papunta na kami doon. Tumakbo kami papasok, nagtatawanan, basang-basa. At sa gabing yon, doon ko unang naramdaman kung gaano kainit ang pagmamahal niya. Naglapat ang aming mga labi. At marahan na naglakbay pareho ang aming mga kamay. Hindi ko na idedetalye pa, pero siguro maiintindihan mo kapag sinabi kong doon ko na ibigay sa kanya ang isang bagay na hindi ko pa naibigay kahit kanino. Sa mga sandaling yon, wala akong takot. Wala akong duda. Mahal ko siya at siguradong mahal din niya ako. Pero sabi nga nila, walang permanenteng masaya. Matapos ang graduation, nakatanggap ako ng scholarship sa Maynila. Si Ryan, gusto sanang sumama, pero kailangan niyang alagaan ang tatay niyang may sakit. Umalis ako dala ang pangarap at dala rin ang pangako naming babalikan ng isa't isa. Sa una, araw-araw pa rin kaming nag-uusap. Mga tawag sa landline, mga sulat na mababasa ko pa ulit-ulit bago matulog. Pero habang tumatagal, naging busy ako. Ang daming bagong tao, bagong mundo. Hanggang sa unti-unti, naging madalang ang mga tawag. Sa Maynila, ibang-iba ang mundo. Ang bilis ng lahat, ang daliring makalimot. At doon ko nakilala si Marco. Isa sa mga kaklase ko sa universidad. May kotse, mayaman, marunong magsalita. Hindi ko alam kung paano, pero unti-unti kong nakalimutan si Ryan. At oo, aminin ko man o hindi, nahulog ako sa iba. Akala ko ganun lang kasimple ang lahat. Bagong buhay, bagong pag-ibig. Pero sa bawat halik ni Marco, sa bawat yakap, parang may mali, parang may kulang. Hanggang sa dumating yung gabi na
Nangyayari na ulit yung hindi ko akalain na magagawa ko sa iba. Binigay ko ang sarili ko kay Marco. Nagparaya ako. Pero pagkatapos ng lahat, wala akong naramdaman kundi guilt. Mabilis lumipas sa mga taon. Nakahanap ako ng trabaho. Si Marco, naging fiancé ko. Maayos ang buhay. Pero isang buwan bago ang kasal namin, bigla akong naisip na umuwi sa Bicol. Para lang huminga. Para makita uli yung lugar kung saan nagsimula ang lahat. At pagdating ko, parang walang nagbago. Yung hangin, yung amoy ng lupa, pati yung mga mata ng mga taong nakakakilala pa rin sa akin. Pero may nagsabi sa akin na, "Clara, nakita mo na ba si Ryan?" "Nasaan siya?" Tanong ko naman. At doon ko napag-alaman na baliw na raw si Ryan. Simula nung iniwan ko siya, hindi na raw siya naging maayos. Hindi na pumasok pa sa trabaho. Hindi na nakikipag-usap pa sa tao. Madalas daw makita sa gubat, sa lumang bahay nila. Bit-bit yung luma naming litrato. At nang makita ko siya, hindi ko na siya halos makilala. Payat, marumi, walang direksyon ng tingin. Pero nung tinawag ko ang pangalan niya, "Ryan, ako to." Lumingon siya, ngumiti. Pero yung ngiting yun, hindi na yung Ryan na minahal ko. Parang may luhang pilit niyang itinatago. Sabi niya, "Clara, ang tagal mong nawala. Akala ko kinuha ka na ng langit." At yun lang, hindi ko na napigilan yung luha ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pero parang wala na siyang pakiramdam. Tahimik lang siya. Tinititigan ako. At sabi niya, "Salamat bumalik ka." Kinabukasan, kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, "Ryan, alagaan mo ang sarili mo ha. Pasensya na kung nasaktan kita." Ngumiti lang siya. At yun ang huling beses ko siyang nakita. Pagbalik ko ng Maynila, 1 linggo lang ang nakalipas. May tumawag sa akin. "Clara, si Ryan, wala na." Hindi ko na alam kung paano ako huminga nung araw na yun. Hindi ako nakapunta sa libing. Hindi ko kinaya. Hanggang ngayon, bawat gabi bago ako matulog, naririnig ko pa rin yung boses niya. Yung tawanan namin. Yung ulan sa bubong ng lumang bahay. At sa bawat yakap ni Marco, minsan napapapikit ako. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa sakit na mga alaala. Minsan iniisip ko, kung hindi ako umalis, kung pinili ko sana siya, buhay pa kaya si Ryan? Baliw pa rin kaya siya ngayon? O baka masaya na kami? May pamilya, may anak, may tahanan. Pero wala na akong magagawa. Tapos na ang lahat. Ngayong ikakasal na ako, gusto kong sabihin sa kanya na kahit nasaan man siya ngayon, "Ryan, patawad. Patawad sa lahat ng sakit na binigay ko. At salamat dahil minahal mo ko ng totoo kahit ako mismo ang sumira sa atin. At kung naririnig mo to, Ryan, sana kung nasaan ka man, mapayapa ka na. At sana sa susunod na buhay, tayo na talaga." Hello mga loves ko! Shoutout tayo! Unahin ko na si Mar Berir na nakikinig pa sa atin from Bristol, United Kingdom. Shoutout din kay Albert Lolong na nakikinig pa sa atin from Batangas. Hello rin kay Joanne Aniel. Shoutout din kay Joseph Caronan na laging nakikinig sa atin from Isabela. Hello rin kay Jefferson Felipe. Hello rin kay Gilbert Jimenez, kay Nico Pahila, kay Hernando Cabanting na nakikinig pa sa atin from Cavite, kay Mr. Janjan Boy, hello rin kay Albert Oido, kay Chris Jim Retes, hello rin kay Roldan Kaisip, kay Deka Chan, hello rin kay Mal Monte,
Shoutout din kay RJ Laskit, kay Marifeco Dizal, hello rin kay Melchor Duayaw, kay Rudarat Sarkar, hello rin kay Francis Pilapil na nakikinig sa atin palagi from Binangonan, Rizal, hello rin kay Nonoy Nelski, kay Eric Espinola, kay Sonny Mosquera, shoutout din kay ML Lang Malakas na nakikinig sa atin from Quezon Province, kay Uragon TV, hello rin kay Carmela Dima na nakikinig pa sa atin from Saudi Arabia, hello rin kay Jordan TV, kay Frank P, at shoutout din kay Lulu Girl from Antipolo. Mga loves ko, sa mga gusto pa pang magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay niyo na rin po kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan maabot ang ating videos. Thank you mga loves ko. Bye! Hello mga loves ko, may hihingin lang ako na favor sa inyo. Paki-subscribe naman ang backup channel natin na Miss Amorosa. May bago po tayong stories dito. At sa mga gusto naman pong mapakinggan ulit si Aling Saida at ang mga bagong stories, andito na po kay Madam Midnight Files. Huwag niyo rin pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you mga loves. Love you all. Bye!